Pag-usapan na naman natin ang ano, ang kulto 'no, ang iglesia ng kulto. Aba, siyempre naman, bakit ba naman hindi natin pag-uusapan ngayon 'no, ang kanilang pagkabigo sa EDSA. Guys, wala ba kayong napapansin ha? Mukhang, yun isa yun sa napag-usapan ni siguro 'no, kaya pinapunta ni PBBM si John Vic sa ano si John Wick sa Central Mukhang bahagi ng usapan doon na lang sila magtapos no sa Liwasang Bonifacio, o kung may pagpapatuloy man doon na sila sa Liwasang Bonifacio. Pero guys, ito backlash ito no. Ito ito masamang balik at ang pangit na balik dito sa mga iglesia ng kulto. Bakit ko sinasabing napakapangit na balik? Kasi ang pinoportray nila, sila ay napakalakas, sila ay napakagaling at sila ay above the law. No? Na ibig sabihin kaya nilang sumuway sa batas at kaya nilang hindi sundin at sila ay katatakutan. Unfortunately for them, hindi 'yon ang nangyari, 'di ba? Ang katunayan naisip ba ninyo sa mga rally nila, nagsimula sila dati sa Luneta nung nakaraang taon. Luneta, ang dami-dami nila, di ba? After ng Luneta, anyari na. Sumubok sila sa EDSA. Di ba? Unang araw, dumami. 15,000 to 20,000. Wala, hindi umabot ng 20, 15. Pero, sa ikalawang araw, bumaba na ng 3,000. 6,000 to 3,000 na lang. At eto pa, pinaalis na sila ron at hindi na pinayagan. Ngayon, ang sabi nila at ang ibinigay na lugar na lang sa kanila, alam nyo kung saan? Ayun, Liwasang Bonifacio, dahil yun ay Freedom Park, hindi nila kailangan ng permit. Pero kailangan pa rin nilang sumunod sa mga ordinansa na patungkol sa mga rules about sa mga malayang pagtitipon. So doon na sila nagtiyaga ngayon na doon sa Liwasang Bonifacio, kapag merong 500 na tao, parang itsurang puno na yun. Sapagkat hindi kalakihan ang Liwasang Bonifacio, alam naman natin yan. Isa na yan Liwasang Bonifacio sa pinakamaliit na pwedeng pagdausan ng rally. Hindi siya kalakihan guys ang Liwasang Bonifacio. Alam nyo naman kung saan yan, di ba? Diyan sa may harap ng post office. So hindi siya malaking lugar. Ngayon, ang tanong, bakit doon na lang magtsatsaga ngayon ang iglesia ni Kulto? Mga Kulto, bakit doon na lang kayo magtsatsaga ngayon? Natakot na yarn? Ha? O para lang sabihin na, sige, magpatuloy kayo dyan at dyan nyo natapusin yung rally ninyo hanggang sa ilang araw pa, o kung gusto ninyo hanggang Sabado pa kayo dyan. Pero guys, ito ang katotohanan, doon na nila tatapusin ang rally na yan. At least kumbaga, para hindi halata. Hindi halata na sila ay natakot, hindi halata na sila ay napagsabihan. At para sa ganun, kumbaga, unti-unti at magse-self lang sila, disperse. Kusa na lang silang mawawala. Parang kanta lang ng parokya, yung bagsakan, bigla na lang mawawala. So wala na kasi. Tapos sabi nila para malapit daw sa Malacanang. Bakit? Susugurin nyo ba yung Malacanang? Mga bobo, wala doon si PBBM ngayon, nasa Canada. Paano nyo susugurin? Tsaka tingnan nga natin kung kaya nyo sugurin. Di ba nga? Alalahanin nyo pumunta na si John Vic sa Central. O, di ba? Pinagbibigyan na nga kayo na na makalusot na kayo para hindi kayo mapahiya Kaya pinagbigyan na kayo na tapusin nyo na lang yung rally nyo dyan sa Liwasang Bonifacio. At least dyan, hindi kayo karamihan. Pero naisip nyo ba? Liwasang Bonifacio, pinagtyagaan. Nakakahiya yung Kulto. Nagtyaga sa Liwasang Bonifacio. Ang Liwasang Bonifacio, rally lang yan ng mga hindi kalakihang rally. Diyan nagwewelga yung mga hindi naman kalakihang welga. Isipin mo, mag-welga na lang kayo, tiyaga na lang kayo sa Liwasang Bonifacio. Asa na yung dami ninyo? Akala ko ba ang dami ninyo? Asa na yung 100,000? Diba? Wala na unang araw nyo lang dumami kayo, pangalawang araw wala na. Tapos sabi nito anong pangalan ito? Ludovicang kriminal. Si Ludovica kriminal rin yan.
may ano yan eh, may sentensya yan sa graph eh. Di ba? Aba, hindi raw sila aalis sa EDSA. O, asa na kayo ngayon? Akala ko ba, running sira ulo. Akala ko ba hindi ka aalis ng EDSA? Anyari, nasan ka na? Bakit napunta na kayo sa Liwasang Bonifacio? Walang alisan sa EDSA tapos ngayon, Liwasang Bonifacio ang bagsak. Ibig sabihin, wala nang pag-asang lumaki. Isipin mo, papalit kayo. Nagsimula sa Luneta. Tapos sinubukan sa EDSA. Ngayon, Liwasang Bonifacio. Alam nyo guys, sa totoo lang sa ating kasaysayan, walang rally na nagtagumpay ang iglesia ng kulto na yan. Lahat ng rally niyan sablay. Lahat ng layunin ng rally, yung objective ng rally, lahat hindi na-achieve. Lahat ay sumasablay. Simula pa sa panahon ni Erap, hanggang panahon ni Aquino, hanggang ngayon, ay sablay pa rin. Paano ba naman ang lakad pera-pera? Tsaka, sabi ko nga sa inyo, hindi ninyo kaya dahil kulang kayo sa numero. Hindi ninyo naman kaya kasi sino bang naniniwala sa inyo? Kayo-kayo lang. Tsaka maliwanag yan na ang pagkilos ninyo kasi ay hindi pagkilos ng masa. Hindi pagkilos ng taong bayan. Pagkilos yan ng isang relihiyon na kulto. Yun ang totoo. Sino ba naman sasama sa inyo? Isipin niyo ang ipinagtatanggol nyo si Marco Tae na sa sobrang kabubuhan, inilubog ang sarili. Tapos ngayon, nagpapabiktim. Huwag ka mag-alala, Marco Tae. Sabi ko sa'yo, sakripisyo mo lang yung sarili mo. Magpabaril ka lang dyan sa Luneta. Dahil magugulat ka. Baka pag nakakulong ka na, ang sabi nga, di ba, baka daw ikaw ay itiwalag. At pag itiniwalag ka, malamang-lamang dahil sa dami mong alam, magsasalita ka, mag-ingat ka sa loob, ha? Alam mo naman ang kinasasamahan mong kulto. Di ba? Baka bigla ka maglaho sa loob. Alam mo na ang ibig sabihin ko. Natatawa lang ako sa mga interview kay Marco Tae, di na makaibig. Kitang-kita mong nag-iiyak Nawala na yung yabang Pag nagsasalita, laging paiyak Di ba? Nanyo? So yan, at least nandiyan na lang kayo sa Liwasang Bonifacio. Magkasya na lang kayo dyan. Nakakahiya. Isipin mo galing Luneta. Pumunta sa EDSA ngayon, Liwasang Bonifacio na lang. INC! INC pa kayo! So, ilan muna. Ay, nako, comedy. Sa mga bobong titili siya na may sayad na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang bibi nyo ay bobo.